Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, nadatna ni Miguelito si Santino sa burol ni Gustavo at Erica at galit na galit siya dahil hindi niya matanggap na naroon pa si Santino. Ayon kay Miguelito, walang karapatang makiramay si Santino dahil ang ugat ng lahat ng ito ay ang kapatid nitong si Tanggol. Ngunit tumanggi si Santino dahil mag-ina niya nga ang nakaratay at lolo niya rin daw si Gustavo. Dahil sa galit ay ibinalibag siya ni Miguelito at sinabi na kahit kailan wala na itong puwang sa kampo at pamilya ng mga gerero. Sa kabilang banda, kinausap naman ni Ponggay ang nagtangka sa buhay ni Roberto at maingat niyang binusisi kung ano talaga ang nangyari. Dito sinabi ng lalaki na ginamit at inupahan siya ng mga gerero para pagtangkaan ang buhay ni Vice Mayor. Nang sa gayon ay makuha nito ang simpatsya ng taong bayan. Inilabas ni Ponggay ang kanyang cellphone at nagpaalam kung pwedeng kunan ng video ang kanyang mga salaysay. Agad nga itong pumayag at inilahad kung paano siya binayaran, sino ang nag-utos at paano isasagawa ang mga plano. Na siya ngang panibago na naman na ebidensya na maaaring magpabagsak sa mga gerero. Nasabi ito ng lalaki dahil tila hindi tutupad sa usapan na siya ay palalayain agad. Na tila ba kapareho ng sitwasyon na nangyari noon sa tatay ni Ponggay na si Mauro na nangako din itong si Roberto. Habang si Rocky Boy naman ay sisimulan na ang paghihigante. Kaya sa hideout habang malalim ang gabi ay napansin ni Ramon na tila may ibang tao sa paligid. Bigla niyang inilabas ang kanyang baril at nagpaputok. Nagulat ang mga kaibigan ni Tanggol at agad silang naghanda at pinuntahan itong si Ramon. Dito na iwang mag-isa si Tanggol sa loob kung saan mahimbing ang tulog nito habang nagpapagaling sa kanyang mga natamong sugat. Bigla siyang hinampas ni Rocky Boy gamit ang hawak itong patalim. Kaya dito nagising si Tanggol dahil sa lakas ng pagkakahampas. Buo at matapang ang loob ni Rocky Boy dahil nakasuot nga siya ng maskara at hindi siya makikilala ni Tanggol at kahit ng mga kaibigan nito. Dito dahan-dahan at paulit-ulit niyang pinapahirapan ang ating bida hanggang sa tuluyan itong sumuko. Sinubukan ni Tanggol na gumapang papalayo, ngunit desperado siyang makatakas dahil walang awa itong si Rocky Boy at patuloy ang paghampas na walang tigil kahit na saglit. Para sa kanya, hindi niya pa papatayin si Tanggol dahil paulit-ulit niya itong pahihirapan. Lahat ng kanyang hinanakit at sakit na natamo ay ibabalik niya umano ng triple pa dito kay Tanggol. Kaya sa huli ay hindi nakagalaw si Tanggol at napasigaw na lamang sa sakit na kanyang natatamo. At maya-maya pa ay dumating na rin ang mga kaibigan ni Tanggol, ngunit hindi niya rin pinalagpas ang mga ito at isa-isa niyang pinabagsak. At sa kanya nga tinanggal ang kanyang maskara at bumalik sa lugar. Sinabi niya na nakararating niya lamang at nakita niya umano ang lalaking nakamaskara, kung saan paraan niya nga ito para lalong makuha ang simpatsya ni Tanggol at ng mga kaibigan nito. Ngunit ang hindi niya alam ay nakitang lahat ni Ramon ang kanyang pagpapanggap hanggang sa pag-alis ng kanyang maskara. Ngunit hindi agad siya sinita ni Ramon, bagkos naisip ni Ramon na pagplanuhan nila ng maingat at isipin kung paano sila re-rest back dito kay Rocky Boy. Aalamin nila kung sino ba talaga ito at kung bakit nagpapanggap ito sa kanila. At saka nga sila re-rest back kung saan walang kaalam-alam si Rocky Boy na alam na nila ang lahat. Daling salita, babalik na rin nila ang sitwasyon at si Rocky Boy ang kanilang paglalaroan.